Marami ng Pilipina ang nadadiagnose with breast cancer. Actually, sa latest statistics, 1 in 13 Filipina will be diagnosed with breast cancer in their lifetime. At kilala tayo sa Southeast Asia na may pinakamaraming kababaihang namamatay sa breast cancer. Ang malungkot lang, while marami na tayong naririnig na campaigns about breast cancer, especially during the month of October dahil yan ay Breast Cancer Awareness Month, marami pa rin kababaihan natin ang hindi nag-a-avail ng consultation or treatments sa mga ospital. Una, siguro dahil sa takot. Pangalawa, dahil sa kawalang kaalaman. Dito pumapasok yung Kasuso Foundation. Basically, we're focused on awareness. We wanted to educate women as well as yung mga local government health units about breast cancer and breast health. Ito pong foundation ay tinatag ni Dr. Boy Florentino Doble and Miss Perla Imperial upang makatulong po sa mga pangyayari na kung saan marami pong pasyente sila na dito sa ospital na kung saan ay kinakailangang nasusubaybayan at nakakabalik sa mga tama nilang pamamaraan ng paggamutan, kaya lang hindi na po sila bumabalik. Kaya napapansin nila yung mga pasyenteng pinapayuhan nilang bumalik, ay bumalik man sila ng makalipas na mga panahon, ay malala na po yung kanilang sitwasyon. Gusto nating maiparating sa mga kababaihan na among all cancers, breast cancer sana ang pinakamadaling ma-detect kasi yung bukol, siya mismong makakakapa. And maraming government resources na available na pwede nilang ma-avail. Kaya lang, dahil hindi nga nila alam, malungkot na ang mga kababaihan natin nakakarating lang sa ospital kapag late stage na. Isa pong nakakasagabal sa kanila, una ay ang hindi kakulangan ng kaalaman tungkol sa sakit na cancer sa suso. Habang hindi po ito nagpapaliwanag sa kanila sa umpisa, nagkakaroon na hihirapan po silang magkaroon ng desisyon kung ano ang nararapat nilang gawin at saan sila pupunta para makakuha ng ganong informasyon. Kasama sa aming breast cancer advocacy yung ipinapaalam namin sa mga kababaihan na andito kami sa ospital where a unique organization among other breast cancer support groups kasi kami nakabase kami mismo sa isang public hospital. So, mas malapit kami sa mga pasyente. Ang unang-unang tanong sa ng mga kababaihan, saan kami pupunta kapag may bukol kami? And ina-address namin yon na meron tayong surgery na syempre ang unang sasabihin ng mga kababaihan, wala akong pambayad sa mga doktor. Libre po ang konsultasyon sa lahat ng public hospital sa buong Pilipinas. May konting bayad sa surgery at biopsy kung meron kang PhilHealth na gagamit dyan. Pwede siyang maging libre dahil may social service. So, marami tayong kababaihan na hindi alam yan. Pangalawa, pag alam ng may breast cancer, mahal ang gamutan sa breast cancer dahil mahal ang chemo. Sa mga pampublikong ospital, isa ang East Avenue Medical Center na merong free chemo program for stage 1 to 3B. Doon naman po sa financial, basta na binigyan po sila ng reseta ng doktor kung anong kailangan nilang gawin, bilhin o anong laboratory, meron namang pong tulong sa ospital. Kung ang serbisyo po yan ay galing sa ospital, meron namang pong social service na kung saan pwede nilang lapitan at maklasify sila kung anong tulong ang pwede nilang makuha galing sa ospital. Kung yun po ay na-apply na sa mga bayarin nila sa loob ng ospital at meron pa silang mga kakailanganing babayarin sa labas ng ospital at makakakuha po silang tinatawag na order o payment of order o invoice, doon po namin i-apply yung classification kung anong itutulong namin. Kung sinasabing class C1, ibig sabihin, 75% magagaling sa bulsa ng pasyente. Class 2 is 50-50 and class 3 is 25-75. So, ganun din. Kung ano pong out-of-pocket cost na natapos na magmula sa social service, sa PCSO, tsaka LINAP,
doon na po kami papasok. Kung ano pa yung natitirang kailangan nilang bayaran, yun na po ang aming pagtutulungan. Good morning, I'm Lizette F. Lim. I'm the treasurer or Ingat Yaman ng Foundation. Andito ako ngayon dahil ako mismo naintindihan ko ang dinadaanan ng babaeng nagkaroon ng breast cancer. Dahil ako din ay dumaan sa ganyan. Isa akong survivor. Dito sa East Avenue Hospital, una ako nagpamammogram at dito din na-discover na meron akong breast cancer. Dito nag-umpisa ang aking paglalakbay tungo sa paglaban sa cancer. Ang hangarin namin sa foundation ay iparating sa mga kababaihan na huwag silang matakot. Huwag silang matakot na lumaban at labanan ang cancer. Ang hangarin namin sa foundation ay iparating sa mga kababaihan kahit sa malalayong lugar, pareho ng Marinduque, ng Coronadal, kung saan kami nakakarating na merong paraan. At ang isang paraan ay ang kaalaman. Tinuturo namin sa kanila kung paano mag-self-breast examination. Sa ganoong paraan, pag na-discover nilang meron silang cancer, matutulungan namin sila dahil nandito kami para tumulong sa kanila. At ang una-una nating malalaman ay ang early detection save lives. So nandito kami sa kanilang paglalakbay, andito kami aalalay sa kanila, kaya nandito ang foundation. We're not funded by the government. We don't have government funding to support our programs, our activities, and the things that we do for the patients. We're solely dependent on private donations from companies, corporations. A classic example is the building that we are in right now. We used to be housed in a very small space sa breast care center sa outpatient department kung saan nagsisiksikan ang almost 100 patients. That need prompted Manila Peninsula to help us raise funds for the building of this facility kung saan meron na tayong sapat na espasyo para malayang makapag-chemo ang ating mga pasyente ng komportable. Isa ding naging malaking tulong sa amin yung mga partnerships namin with sponsors who give support for their maintenance medicines like tamoxifen, which is araw-araw nilang iinumin for 10 years. Para sa isang aling nena na nagbebenta lang ng gulay sa palengke, mahal ang 27 pesos na gamot na iinumin nila araw-araw. And while it is sponsored sometimes by DOH, it's not always available. So ang laking tulong para sa mga kaibigan nating ibang mga organisasyon kagaya ng Pink for Life, tsaka Bosom Buddies na nagbibigay ng libreng gamutan for 3 to 6 months. So these relationships with other NGOs, corporations and companies and private individuals enable us to help the patients with every kind of need that they may have. Isa ding kinatutuwa ng mga pasyente namin, it's a relief from the journey that they have with cancer is yung mga events na ginagawa namin with our partners. Yung isang araw man lang makalimutan nila na may cancer sila, nagagawa nilang kumanta, sumayaw, makigulo sa mga kaibigang artista na dinadala ng isa sa ating Board of Trustees na si OG Diaz. Malaking bagay yun. Nakakagaan ng loob na kikita nila na hindi sila isolated sa isang maliit na parte lang ng isang public hospital na may mga taong nakakapansin sa kanila. Ang laking bagay na nabibigyan mo sila ng pagkakataong masabi kung anong laman ng puso nila, marinig, at makita ng community through yung mga avenues na pinoprovide namin sa kanila. Sa mga gusto naman po mag-volunteer para sa Kasuso Foundation, kahit po wala kayo sa Maynila, pwede po kayong mag-message po sa Facebook na gusto niyo po mag-volunteer kasi kailangan po namin ng mga taong tulad ninyo na kung saan tutulong sa mga pasyente na mga galing sa lugar malapit sa inyo. Yun naman pong gustong tumulong. Hindi lang yung sinasabi natin na gusto nilang magpakain, magpa-party, magpa-zumba.
Pero yung tinatawag na financial kasi ang tulong na binibigay ninyo ay makakatiyak po kayo na nakakarating ang tamang tulong sa pasyente. Isa po sa pinanghahawakan po namin ay ang aming tinatawag na legal credentials. Kami po ay SEC registered. Kami rin po ay BIR tax exempt organization. So, ibig sabihin, kami po ay pwedeng magbigay ng donor certificate sa sino mang pong magdodonate ng 5,000 pataas. Ito po ay pwede niyong gamitin as a tax exempt sa inyong income tax return. Hindi po lahat ng NGO na sabihin natin, alam ko lang sa breast cancer support group ay merong ganitong credentials. Kami rin po ay kasali po sa tinatawag na accredited po na tinatawag ng Philippine National Certification for NGO.